Anong tawag dyan mismo, Jess? Shellac. Ano? Shellac. Shellac? Oo. Parang Shiman ah. Guys, good morning! Welcome to another episode ng Bud TV. And for this episode, bago na naman tong video natin na ipapakita ko sa inyo. At sana matapos natin itong video to, pero tingin ko hindi magiging madali itong gagawin natin. Pero I will just call it a maintenance day dito sa ating EG8, yung ating 4-door na Civic. And I think that it would be a good day and a good way to really update at magbago ng maintenance dito sa ating Civic EG. So before we start, huwag niyong kakalimutan to give this video a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions, at huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Okay, so dun sa 1,800 na subscribers natin dito sa channel, sobrang thank you dahil sinusuportahan niyo yung channel natin, and we will keep on making videos para sa inyo, para meron tayong ma-share at makapagbigay tayo ng awareness sa tamang pagbibuild ng ating mga cars or mga project cars. Okay, so tara, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. This is a little bit tricky and complicated, pero we have to do this. So subaybayan nyo, let's go! So dito na tayo sa ating bat cave. Ito na yung ating EF, nakikita nyo na yan madalas, and ito yung ating gagawin for today. Now, hinihintay lang natin si master mechanic natin na pumunta dito sa Batcave para tulungan tayo sa ating maintenance, kasi medyo mahihirapan ako at hindi ko talaga siya kakayanin. And of course, yung mechanical expertise niya hindi naman kapareho ng mga alam ko sa ating maintenance. So kung nakikita nyo, ito na yung ating engine bay ng ating Civic EG. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin for this maintenance day. So ito ngayon ito yung mga partial parts na inihanda ko para sa ating maintenance. Meron tayong cylinder head gasket. Meron din tayong oil pan gasket. Itong ating radiator hose. Itong ating water pump, ang ating oil filter, and ang ating bypass tube, or shall we say water tube. Yung iba sinasabi water tube ang tawag, pero ang tawag ko dyan ay bypass tube. Okay, so meron din tayong 4 liters ng langis, at nag-ready ako ng isa pa dito kasi ito yung gamit na, so baka ito yung unang ibubuhos. For those who are wondering bakit regular oil lang yung nilalagay ko sa ating engine, kasi madalas akong magpalit ng langis. So I don't feel the need to put fully synthetic or something like that, kasi madalas ako magpalit, tsaka hindi ko naman siya masyadong ginagamit. So yun yung reason kung bakit ako gumagamit ng regular oil. Okay, so shoutout pala sa Vrumix ulit para sa mga parts natin, and if you want to order parts from them, just visit their Facebook page para makapunta kayo at maka-order kayo at makapag-inquire kayo sa kanila. Okay, so yun yung mga parts natin na gagamitin, and at the same time, nahandun kasi dun sa loob yung isa pang part na kailangan ko. Magpapalit din pala tayo today ng radiator. This is hindi sira. Okay, hindi siya sira. Papalitan ko lang siya para maibalik ko dun sa OEM look, kasi I'm leaning towards in going back dun sa OEM look natin. So ito, itatago lang natin itong 2 rows full aluminum radiator natin, and at the same time magpapalit na rin ako ng brand new na hoses para to complement everything. Okay, so eto, yun, mga ganun yung gagawin natin for today, and papa-adjust ko rin itong distance na to kasi I really feel that napakalapit niya dun sa pulley. So ayokong magkaroon ng issues dyan, so papabago ko pa ng konti, and we'll see kung ano pa yung mga pwedeng magawa for this episode. Alright, so let's see.
kung ano yung dapat gawin dito, and balikan ko kayo pag dumating na si ating master mechanic. Guys, ito nagsi-spring cleaning nga ako, 'di ba? So tinatanggal ko yung mga laman ng ating cabinets para ma-utilize ng mabuti yung storage natin. And naglabas ako ng mga ibang contents na yan. Yung iba, naayos ko na. Yung iba, na-dispose ko na. So, ang dami pang kalat. And masaya ako dahil marami akong na-discover ng mga pyesa na hindi ko akalain na sa akin. Ito, katulad nito, yung original Stanley na corner lights ko na I'm sad to say and I regret to say na pininturahan ko noon, nung unang panahon pa. Fresh yan, pero pininturahan ko. I don't know what came into my mind. Pero nung time kasi na yun, medyo talagang lahat kasi gusto naka-amber. So lahat gagawin para maging amber yung kanilang corner lights. And I also have a set of original OEM na seats para sa EG hatchback with the railings still intact. Nakita ko siya. Ito, mga tools niya, mga gamit. Andun yung isang headlight set ko. Ayan yung mga bago ko pang paper type na air filter. Kasi kung naalala nyo, nagpalit na ako ng KN and drop-in, and you can see that sa ating video. I'm gonna flash it para makita nyo. And then may mga paints and oils, coolants and stuff like that na handito. Okay, and then i-share ko lang din sa inyo yung mga iba ko pang na-discover na mga items, pero inayos at binalot ko na sila. Some of them are for sale, so please hit me up if you need those parts for your Civic EG. Okay, so meron tayong EG8 na hubcaps, meron tayong intake tubes, shifter console, yan. Kita ko pa nga yung ano ko CD changer, head unit, mga ibang items na hindi ko akalain na nasa akin pa. So marami pa akong lilinisin, and hopefully matapos ko na siya. And then let's see, at maghihintay tayo sa ating master mechanic para matulungan tayo dito sa ating maintenance day. Guys, if hindi nyo pa napapanood yung walk around video natin dito sa ating Civic EF hatch, I'll put the link on the dun sa taas ng screen. Yan, makikita nyo na siya anytime soon. And sana masundan nyo yung journey nitong Civic EF hatch natin at makita nyo yung transformation niya. Okay, what do you guys think about this EF hatch? Comment down below. Yan, dalawa na ang ating MK3 SSR, pareho na silang mags. Swerteng-swerte tayo, di ba? So hopefully maayos din namin to, and para maitakbo rin namin one of these days. And of course, isasama namin kayo doon sa takbo na yon para makita nyo kung ano ang kanyang performance. Hindi naman siya mabilis, hindi tayo ganun na naturally aspirated lang tayo, and joy drive lang talaga. Okay? So yun, antay muna tayo ng ating master mechanic bago tayo gumawa for today's video. Okay guys, so kasi nag quick errand ako, so I had to leave, and pero yung mga master mechanics natin ginagawa na nila yung ating EG. So i-guide through ko na lang kayo doon sa mga ginawa para makita nyo, dahil medyo marami na yung na-miss ko, pero i-explain ko sa inyo kung ano yung mga ginawa niya and ano yung mga ginagawa natin for now. Okay? Alright, sandali lang. So okay, ito na tayo. So kung nakikita nyo yung coolant, nag-drain niya, yan yung kulay green. So may konting na-save dyan. And ito, nagbaba tayo ng head. Ayan ang maintenance na ginagawa natin ngayon. Dahil kung nakikita nyo, ito yung black ito syempre, ito black na to. So merong nakitang tagas ako dito, and wala namang ibang paggagalingan yun. Tsaka based dito sa master natin, talagang dito tatawag Master Sardines.
dito yon nagpapawis. Pawis pa lang naman. So, kasi itong engine na ito, huling pinalitan to nung nag-swap pa. So, that was around 2008 o 2009 nung ikinabit ito dito sa ating EG. So, bago ito isinelpak, pinalitan na syempre din ito ng cylinder head gasket. So, yun yung last time na nagpalit tayo ng ganito. So ngayon lang siya nagkaroon ng tagas. So imagine niyo 2008, 2009, so that is close to 11, 12 years na. So it's the right time naman na magpalit na rin tayo. And then since ayun nga yung pinakita ko sa inyo yung mga parts kanina no na ni-ready natin. Ito 'yon. So nagpalit tayo ng bypass tube. Pinalitan na rin natin yung mga hoses. Pinull out na yung ating radiator dahil eto nga, ayun, magpapalit tayo ng OEM radiator. And then ayan, nagsisilant na siya. Okay, so bago mapalitan syempre yung cylinder head gasket, kailangan natin tanggalin yung ating head. Ayan, so ito yung mga binaklas. Laking trabaho. Ayan, water pump. Magpapalit din tayo. So, GMB. Okay, so tinanggal yung mga fan, yung distributor, yung airbox. Ito yung ating 2 rows na all aluminum radiator. Yung header tinanggal, splash guard. Grabe, magtatatlong oras lang ako nawala. Parang tinanggal mo na lahat ng makina. So, imagine niyo na lang kung 4 na oras ako nawala, baka nakababa na yung makina. So ito yung head natin kasama yung intake manifold. Ayan. So naka cam gears na rin tong head na ito. And ito yung luma na cylinder head gasket. Ayan. So kung makikita nyo dito, ito yung mark ng langis, ano? Ayan o, yung makintab. Ayan. So dyan yung pinanggagalingan talaga ng tagas. Ayan. Ito yung ating valve cover. And yung oil pan gasket, papalitan na rin natin yon. So ito yung oil pan gasket. Ito yung black radiator hoses natin na ipapalit na rin natin dun sa ating blue kasi we are going back to that OEM look and theme. Ayoko na ng masyadong racing look. Gusto ko na yung simple, malinis, 'di ba? Comment if you guys agree kasi kami agree kami dun. So ito yung bago, although alam nyo, wala naman tulo yung luma nating water pump. Pero yan yung tamang pagme-maintain ng sasakyan. Ang tinatawag dyan ay preventive maintenance. So, kesa abutan kayo sa kalsada na tumutulo-tulo yung inyong cooling system at nawawalan kayo ng tubig, might as well, palitan nyo na habang hindi pa nasisira. So, kadalasan naman yan, tumatagal na mga pagpalagay nating 3 hanggang 4 na taon